A beautiful day, everyone. Welcome to the Green Chair Season 3. This is Shara Cruz, your host for this season. In this episode, we have a very special guest. She graduated here at Baliwag University High School noong 2014. Also, a graduate here at Baliwag University of Bachelor of Arts in Communication noong 2018. And one of the 10 outstanding students of the Philippines Central Luzon. Also worked as a learning experience manager role at TaskUs. Now, a business owner of Presence Fragrance Bar. Let us all welcome Ms. Shaina May Coronel. Hi, Hello Shara. po. Hello. Good afternoon. Hello. Kamusta? Okay naman po. Kayo po ang kamusta? It's been so long. Oo. Nandito ako sa BU. Sabi niyo nga po kanina, last time you visited here sa BU, 2022 pa. 2022 pa. No, may interview din ako dito. Sabi ko, ito na siguro yung time para makuha namin yung yearbook. Isabay mo na ng punta ka na doon sa finance, go get na. And then, interview muna tayo syempre bago mo makuha yon. How do you feel about it, Ms. Shaina, nung in-invite kayo as guest na here sa Green Chair from a student, college, as an ambassador, tapos ngayon, guest na po kayo na yung magiging inspiration ng mga manonood natin dito sa Season 3 ng Green Chair. How do you feel about it? Siyempre, grateful. Kasi meron pa rin mga tao na hindi nakakalimutan yung naging college life mo here in BU. And thankful ako kasi naalala pa rin akong imbitahin dito to share yung experiences ko. Kasi naniniwala ako na yung mga experiences na yun, for sure, doon ka talaga matututo eh. Totoo. Diba? Parang nung college naman, yung mga binasa natin, Yung pala naging mga stepping stone ng lahat. Totoo. Kung nasan tayo ngayon. Correct. Diba? Pero ngayon, Ms. Shaina, since kanina nabanggit natin, manager role sa TaskUs and also a business owner. Nakaka-excite kasi meron ka na nag-exist na business na I know you're very passionate about it. Can you share something about it kung paano mo siya nababalance, kung paano mo siya na-handle ng sabay? Siguro naalala ko nung time na nasa BU pa ako is talagang tinuruan na kaming mag-time manage eh. Parang may time management na yun. Kasi syempre, estudyante ka, ambassador ka ni TaskUs, kailangan mag-assist ng mga students. And kung gusto mong gawin yung isang bagay, syempre gagawa ka ng time. Parang yung sinasabi natin na busy is, ano lang yun eh, kung gusto mo talagang gawin yung isang bagay, gagawa mo yan ng oras. Yes. Talagang paglalaanan mo yan ng Magtutuon oras. ka ng oras for that. And siguro yung naging reason, kaya ngayon, nababalance ko yung time ko na pagiging manager and pagiging business owner. Kasi yung weekends ko, sa totoo lang, Shara, doon napupunta yung business. Kasi doon yung mga events, Extra. tapos Monday to Friday, Work nag-work naman. naman ako. And mahirap din mag-handle ng tao. Siguro yun yung pinaka-mahirap na i-master talaga. Kasi iba-ibang personality ng tao. Siyempre, yung approach mo dyan, kung paano mo sila kino-coach, iba-iba din yan. Kasi as a manager right now, ang goal mo na is to develop the people around you. It's not more of you anymore. It's all about the people. Totoo. Yan sa Malaking siguro. factor din sa pagiging passionate natin sa isang bagay, yung pag-figure out kung saan tayo magaling, is yung mga tao nakapaligid sa atin. The Totoo. more na healthy yung surroundings natin, doon natin na-adapt yung sarili natin na, dito ako magaling, dito ako magiging masaya. Totoo. And I'm very happy, also, I'm very thankful, Ms. Shaina, kasi napaunlakan mo kami ngayon ng oras na ikwento at i-share sa mga students natin. Hindi lang sa mga students natin, no? So yung mga subscribers natin sa YouTube, sa Facebook, TikTok, and Instagram, yung mga tumututok na talaga sa Green Chair mula Season 1. I'm very excited din na ma-share mo sa kanila at maging isang inspiration. But also, Ms. Shaina, how do you balance work, business, personal life? Kasi syempre, hindi lang naman trabaho, hindi lang naman din yung extra, yung business. Of course, meron ka ding pamilya. May kapatid ka, which is, did you know, guys, na yung kapatid po ni Ms. Shaina ay kaklase ko nung high school. Shoutout sa'yo, Sheila. Yes. Kung nanonood, I'm very sure, manonood si Sheila. Dapat manood siya. Dapat lang naman talaga. Pero how do you balance it, Ms. Shaina? Pagsabay-sabayin, trabaho, sabi mo nga, weekdays, you're working, and I believe on-site din niya siya sometimes. And then weekends, yung business mo naman, paano mo nababalance na yung bonding niyo sa pamilya? Ganun, paano mo siya nababalance lahat? Minsan kasi di ba pag sobrang dami mo nang ginagawa, hindi mo na alam na nandito ka na pala. Parang iniisip ko ngayon yung mga ginagawa ko sa work. Kasi alam mo, Shara, aside from managing people, I also refer people to be part of us. So sabi ko, paano ko nga nababalance yung nag-manage ako ng tao, tapos nagre-refer pa ako ng mga tao na dito kayo mag-work. Tapos meron pang business and then may family.
So ang sa akin talaga is para matugunan yung mga pangailangan ng mga mahal mo sa buhay, syempre kailangan magpursige. Tama? So the reason why I'm ensuring na meron akong time sa lahat ng bagay kasi meron akong goal eh. I want to support the people around me and I cannot support the people around me if I'm not going to do something. So aside from working, I earn my extra money through business and through my referrals. Totoo. I believe also kasi as someone din na nagkaroon din ng maliit na business, nagsisimula pa lang siya, talagang gagawin mo lahat para makapag-ipon. Also yung inspirations natin, yung pamilya natin. Totoo. Kung bakit parang we go extra mile para bumangon, para Araw-araw. magtrabaho. Kahit nagiging routine siya everyday na ganun yung work mo, minsan nakakapagod humarap sa tao, pero part siya ng work, part siya ng something na magiging goal mo in the future, di ba? Oo, totoo yan. Pero as someone na maging inspiration, hindi lang sa kapatid, hindi lang maging anak ang role, also to other friends, to students, how do you feel about it na kinakaya mo siyang pagsabay-sabayin or yung as someone na since a student mula high school, then college, achiever ka na talaga, ambassador pa here at BU, and then performer, one of the 10 outstanding students in the Philippines. Paano mo siya na ha-handle yung ganong recognition? Kasi parang ang bigat no, nakaka-pressure yun, di ba? Sa akin siguro, syempre sa iba pressure yun na marinig yung mga ganun. Pero sa totoo lang, nung sinabi mo kanina sa intro mo na naging part ako nun, parang naisip ko yung naging journey ko talaga dito kay BU. Kasi hindi ko naman magagawa yan kung wala akong confidence. Siguro kung meron akong isang bagay na nakuha dito sa school is the confidence to be everywhere. Kung saan ko talaga gusto and be passionate about it. So yun yung reason siguro kung bakit na nagiging achiever ako kasi confident ako na kaya ko itong gawin, gusto ko itong gawin eh. Ganun kasi ako, pag gusto kong gawin yung isang bagay, kahit You're na very mahirap, eager. gagawin ko yan kasi passionate ako about it. Alam mo, doon ka magaling. Kaya doon nga ka yung magiging- business, Shara, sabi mo sa akin, di ba, you're a business owner. Matagal na ako mahilig sa pabango. And kung tatanong mo sa akin, that's 2019, hindi naman naging matagumpay yung business nun eh. Hindi naging matagumpay, so I have to... Pandemic kasi. Pandemic and everything. So sabi ko, ba't bumalik ako ngayon? Ba't nandito ulit ako? Diba? Sabi ko, kasi gusto mo isang bagay. And pagka kasi gusto mo isang bagay, nakalimutan mo, ay trabaho ko pala to. Kasi nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Nakakalimutan mo na trabaho pala siya. Nakakatuwa siyang gawin. Parang hindi ka na-pressure. Normal na lang siyang routine everyday. Nakakatuwa mo siya, Ina, kasi ibang-iba na yung nagiging conversations natin years ago. Tapos ngayon, grabe look at the Presents Fragrance Bar. Very happy yung mga nagiging clients mo. But gusto ko malaman mo siya, Ina, paano nag-exist si Presents Fragrance Bar? From experience ba siya? Mula high school ka, mula college? Na vision mo na ba siya years ago na gusto ko someday magkaroon ako ng business? Or was that something na may nag-influence sa'yo? It's all about influence, Shara. And if you're going to ask me who's that influence, it's also my schoolmate in high school sa BU na naging kaibigan ko hanggang ngayon. So, long time friend na talaga. So, siya talaga yung nagsabi sa akin, push mo Go mo tong na yan, ilaban mo na yung yan. perfume, mahilig ka sa mga pabango and whatsoever. And na-influence niya ako kasi nga, nagbo-boot din siya. But it's more of like video, yung mga messages sa kasal and everything. So, kung nanonood ka nito, Alje, maraming salamat sa Si Miss Alje rin, Si Miss Alje, yes. Kayo naging magkakabatch dahilan. lang din, no? Oo, so sabi mo, kung gusto mo talaga maging successful, dapat paligiran mo yung circle mo ng mga tao na same kayo ng vision. Kasi siya nag-pursige sa akin na, uy, tayo mag-post ka sa TikTok para hindi ka na nagpo-post ng mga referrals mo, magawa ka ng content dito. Siya talaga yung nagpo-push. Mag-boot ako, baka gusto magpagawa sa pinagawan ko. So doon nagsimula lahat yan. Kasi wala naman akong plano mag-boot eh. Wala na akong plano bumalik sa perfume business. Pero sabi nga nila, boom ulit sa mga events, sa mga weddings. So, Parang nag-go. certain people lang ang nagkakaroon ng idea, no? Siya, Ina, na ang i-goal mong market is business. Tapos yung magtayo ka ng booth or yung fragrance bar nga, hindi siya one time na idea lang, no? Talagang huge preparation din siya talaga. Matagal din. Parang sa akin, 4 months yung nilaan namin dun eh. And then, yung picture na yan, it's actually the wedding of my friend. So, siya yung una-una naming customer dito sa perfume. So, ito yung promo namin na pag-launch ng business sa kasal niya. So, ay yung gift namin Nakakatawa sa kanya. kasi wedding pa niya. So, Special naging part na siya ng journey. Siya pa yung naging unang client. No?
So, circle of friends din yung naging client namin dyan. Siya yung okay. yung sinuport namin. Kasi gusto ko i-launch siya pero sabi ko, saan, ano ba yung magandang avenue for that? And then yung Saka special parang mas niya. okay sa kakilala. Oo Kasi iba naman. yung feeling kapag yung sineserve mo Oo. or yung nagiging unang client mo is closest talaga. Totoo. So since kanina, Ms. Shaina, na-mention natin na ang dami mong roles during, as a graduate of Baliwag University, as a student before, and ngayon, even professional, ang dami mong roles, ang dami mo pa din ginagampanan, very active ka pa din. Was there a moment na na-overwhelm ka, na parang one time gumising ka na lang na, parang nakakapagod pala siya lahat, gampanan, or paano ko ba to gagawin? Was there a moment na ganun yung naging impact sa'yo? Oo naman. Siguro nung yung student ako, I'm very worried about my future. Kumbaga, pag-graduate pa nito, katulad ba yung napapanood ko sa mga palabas na naging successful? And to be honest, Shara, nung time na graduate ako, gusto ko maging parang working girl in Makati. And now I experience it, I don't wanna go back there anymore. Kasi sobrang hirap pala. Kasi magdo-dorm ka, malayo ka sa family mo, tapos hindi ka nakaka-attend sa lahat ng mga gatherings. Kasi nga, may work ka dito, kailangan mo lumuwas from Manila to Bulacan. So sabi ko, lahat pala nung pinapangarap natin nung college, malalaman mo kung gusto mo siya pag nandun ka na. Oo, tama. Diba? Pero totoo, Ms. Shaina, siguro preparation lahat yon na siguro kung pinursu mo pa din siya hanggang ngayon or kung pinursu mo yung ganong opportunity, walang Presence Fragrance Bar. Totoo naman. Walang nag-exist na business, di ba? Kasi hindi mo siya maiisip kung you're stuck at that place, tas ganun yung naging mindset mo na dito lang ako, masaya dito. Pero ngayon, you're very lucky kasi nag-exist yung business mo, Fragrance Bar, and you have a lot of friends na hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, kasama mo din sa journey mo. Totoo. As we can see here, yung mga college batchmates Nasaan mo. na kaya sila? Nasaan na kaya sila? Siguro, for sure, nasa ibang bansa man yung iba dyan or meron kanya-kanya man kayo na journey. For sure na kapag bumalik kayo here at Baliwag University, feels like home, kagaya ng naramdaman mo kanina. Na Parang kami nagkawal, parang neto lang kami nakita. Parang walang gap na years na hindi tayo nakita-kita kasi kanina nung nakausap natin sila Sir Aki, sila Sir Gian, parang okay na ulit. Parang kakapunta ko lang kahapon dito. Very fresh. Totoo Ganun yung naman. pakiramdam. Wala Very namang fresh. awkwardness. Kasi ito na yung mga tao talagang nag-build sa'yo nun eh. I mean, I'm very thankful to them. Hindi ko na isa-isahin kasi kilala na ko sino sila. Kasi doon nabuo talaga yung confidence eh. Hindi ako makakaharap sa mga interview, hindi ako ganun makakapag-express ng sarili ko kung walang taong nag-build sa akin nun. Walang tao na sumuporta. In-expose ako sa mga ganong events, sa ganong bagay kung wala sila. So, I'm very thankful na naging part ako ng family na yon and naging part ako ni BU. Kasi kung wala si BU talaga, hindi ko alam kung ganito pa rin ba ako ka-outgoing na tao. Ayun. Totoo. Pero yung learning experience as manager role sa Taskas, yung work niyo po doon as representative sa Taskas, may factor ba doon yung course mo ng college, which is Bachelor of Arts in Communication? Talaga bang naisip mo na yung field na yon nung college ka, yung magiging trabaho mo is in line din with your course or with your program? Naisip mo na din siya during college? Oo, kasi if you're part of the call center industry, then you have to be good in English. Kailangan fluent ka talaga in English and you know how to answer the customer really well. And kung sinasabi nila na it's all about communication, it's not about that eh. Kasi in the BPO, a lot of things kailangan talaga meron ka. Like, for example, build rapport. Yeah, technical skills, you need that. Kasi may mga account na hindi talaga ng mga I-handle technical mo skills. din talaga. So sabi ko, parang hindi mo pala about English lang to kasi kailangan talaga may troubleshooting ka na mapapag-aralan. So nagulat ako nung nandun ako sa industry na kasi hindi ko in-expect na ganun. Ganun pala siya. Na parang hindi same sa naririnig ko sa iba. Parang fresh sa akin. And then, naalala ko parang nasa BU lang ako noon kasi may iba-iba din palang department na may marketing din pala, may payroll din pala sila. So, hindi lang talaga customer service yan. Kumbaga, nung nasa isang company ka na, ito pala lahat, looking back, ito pala lahat yon yung preparation na yun. Buti na lang din, Ms. Shaina, naging very active ka and I think nasulit mo yung pagiging student here at Baliwag University. Totoo naman. You're very active at everything. You do everything as an ambassador, performer. And then, I believe naging project pa kayo noon here sa BU. Naging guest niyo si Ms. Shaina. I miss,
Ako pala yung talaga. Ikaw din yung guest. Oo. Hindi Si ka Miss Karen ba yun? Si Miss Karen Davila Oo. and si Charlene San Pedro. Oo, pero Si nandun Charlene. ako kasi in-interview ko si Miss Karen. So tama ka naman. So nandun diba? ako sa Oo. event na yon. Na ngayon ay may sarili ng vlog na nakakatuwa kasi minsan na-interview ni Ate Shaina Totoo. yun. Nandun Or ni Miss sila, Shaina. totoo. Minsan mong nakaharap yon here at Baliwag University. Sino mag-aakala? And then lahat yon na treasure mo from all those experiences na nakasama mo yun, binaon mo yun, hanggang sa you're now professional. Totoo. Diba? Kasi hindi ka naman makakaharap kung talagang di ba? Hindi ka magiging confident. Oo, confident. at all, Hindi diba? ko alam paano ako nun kay Miss Karen. Kasi syempre, di ba Karen Davila na yan? Tapos estudyante pa lang ako Totoo. nung ako nag-i-interview sa kanya. So, very proud. Pag naalala ko ngayon yung mga nangyari before, di ba? May mga issue na nangyari. Syempre, may mga technical issue. Siguro doon ko rin natutunan, okay, pag may technical issue, ito dapat gagawin nyo. Kasi ganito pag lang, nagtuturo laban. ka, sira yung TV nyo, anong gagawin mo? Hayaan mo lang ba yung estudyante mo na iniintay na ma-fix yung TV? Syempre, kailangan mo mag-isip, anong pwede natin gawin while finifix ni security yung TV. So, magpa-icebreaker muna tayo. So, doon siguro, madami ka natutunan with your experiences. And then, Totoo. na-apply mo siya ngayon. Diba? Nakakatawa kasi yun palang mga iniipon natin as a student. Akala natin simple lang. Akala natin wala lang to, part lang to ng journey ko as a student dito sa Baliwag University. Yun pala kapag into professional role na, yun pala lahat yun, yung preparation na ganun. Kaya for sure, yung mga students ngayon ni Baliwag University, mas okay na mapagod kayo sa pagiging active sa school. Kasi pagdating ng trabaho, yun na pala yun. Yun na yun. Ito yung pinrepare ko nung college ako, nung high school ako. But as someone na Shaina na ang daming na-achieve mula high school or even nga siguro mula elementary, siguro as honor student ka, then high school and then college, one of the 10 outstanding students in the Philippines, Central Luzon. How do you define success? Both personally and even professionally. How do you define your success? Sa akin, ang pagiging successful, Shara, you can see the people around you. If they're successful too, it means you're part of that success. Kasi for me at work, our measure of success is our grad rate or throughput. So if everyone graduate and 100%, ibig sabihin you're an effective trainer. Makes sense? So for us, yung success sa isang trainer is about the class throughput. If everyone graduated because you're an effective trainer, that's it. But as a manager, my measure of success, it's the people that I develop. And I'm happy that with the trainer na meron ako ngayon, pag nag-step sila sa pagiging manager, that's success for me. Kasi ako yung nag-grow. Ako yung nag-grow and naging part ako para maging successful sila. So, it's all about the people around me, if they're being promoted and if they're able to get commendations from other people. Parang it's also a win for me. So, that's how I define it. The people around me. Ayun. Wow. But Ms. Shaina, I also want to know, what motivates you? I know for sure, since you're achiever, since then, may mga times ba na na-pressure ka? Pero yung pressure, ginamit mo siya as motivation. Do you want to mention people na nag-motivate sa'yo para marating kung nasan ka ngayon? Kasi hindi naging biro, for sure, yung naging journey mo. Pero naging masaya ka. I know you're very happy with everything you have right now. So, what motivates you na gawin lahat yon at maging isa sa mga 10 outstanding students here in the Philippines, Central Luzon? Siguro sa akin, una-una siguro yung pamilya talaga. Siyempre, hindi ko naman gagawin lahat ng bagay. I mean, para sa akin, okay lang mapagod eh. Parang, sa tingin mo, sa dami kong ginagawa, parang hindi ko alam yung definition ng pagod. Siguro Energy pagka talaga tulog na dapat. lang ako, pagod na siguro ako nun. Pero kasi, pag gusto kong ginagawa yung bagay, kahit sobrang pagod na pagod ako, parang gusto ko pa rin siyang gawin. Kasi syempre, pag nandito ka na sa part na you're a breadwinner, and you're supporting your family, meron akong mga pusa and mga aso, and nakalimutan ko na yata mag-settle, parang sa edad ko na to, o nga pala, nakita ko na yung mga kaibigan ko, kinakasal na, may mga anak at asawa na, pero di ako nape-pressure doon. Kasi alam ko na mayroong perfect timing. Siguro ang sa akin ngayon, nagmo-motivate sa akin is pag okay na yung family ko, pag okay na lahat, doon ako siguro yung time for me. Kasi ngayon, na-enjoy ko naman yung time na meron ako eh. Parang sa akin, pinaka gusto kong mangyari is that mag-settle ako na talagang lahat is na-achieve ko na. Okay like, meron na akong ganitong something, tapos eto na ako sa work. So, merong timeline na sinusunod. Pero hindi ako naka-frustrate pagka hindi nasusunod yung timeline na yon. Kasi naniniwala talaga ako na hindi ngayon
Maring sa mga susunod na taon. Sa mga susunod na taon, oo. Totoo. Totoo yun talaga. Na, Living proof din tayo dyan sa mga ganyang conversation talaga na maring hindi ngayon pinagkaloob, pero may mga susunod na pangyayari na biglang one snap, eto na yun. Oo, Binibigay na totoo. sa'yo. Marireach mo na siya talaga, tol. Pero may share pala ako, Sharon, no? Di ba, parang sinabi mo kanina is yung motivate, yung pressure. Naalala ko lang right now na hindi ako pressure kahit isang beses ng family ko to be an achiever. Totoo. Kasi ever since all natural siya na nursery yata, lagi ako may honors. Parang kailangan valedictorian nag-crave ako. ka na. Nag-crave ka na for it. Kailangan magna cum laude ako pag graduate. Parang it's really sa akin lang. Natural na yun sa'yo. Na parang hindi naman ako pinessure ng magulang ko, oy, nagre-review ka na ba dyan? Dapat mag-aral din na ikaw. Dapat ikaw yung number one. Walang ganong pressure eh. Siguro, dahil hindi nga ako pine-pressure, parang na-express ko ng mabuti yung sarili ko na ang nagpe-pressure na lang sa akin is yung ako mismo. Sarili. Oo. Totoo yun. Ako na mismo yung nagpe-pressure sa akin na pagka sinasabi sa akin na, uy, si ganito, may ano na, and whatsoever. Sabi ko, maganda, masaya ako for them kasi alam ko naman na may na-achieve na rin ako. Pero siguro, hindi pa yung katulad ng sa kanila and malalaman mo lang naman yun pagka kinompare mo yung dati mo sa ngayon, di ba? Parang naisip ko dati nung high school ako, nagbabantay ako ng lugawan ng mga lola ko eh. Parang sabi ko, 100 pesos yung sahod ko for the day. Sabi ko, ngayon hindi na magkakasya yung 100 pesos. So, parang pag pinaalala mo yung mga bagay na yun. Maliliit na bagay lang. Simpleng bagay na pamumuhay lang din. Pero, ang laking impact na totoo. from who you are right now. Nag-improve di ba? May improvement na nag-level up ka every year, may na-achieve ka, meron kang nakuha, and siguro, yun na yun yung sa akin eh. Ayun na yung win ko talaga na may na-upgrade kahit papano. Totoo. Nakatawa kasi, alam mo ba siya, Ina, yung lugawan nyo? Kasi nga kaklase ko si Sheila nung high school. So nakikwenta niya din yun sa amin. Tapos, nung high school kami, fourth year batch kayo, sa high school din, fourth year high school kayo, yung excellence, for nun siya excellence, nag-exist. okay. Nun siya nag-exist. Tapos, nagulat ako, kaklase ko, kapatid mo, na parang ikaw yung top 1 dun sa batch na yun. Sabi ko, ang galing ni Ate Shaina. Tapos yung kapatid nito, kaklase ko lang pala, parang sobra ko siyang nilulook up nung high school talaga na, hindi, idol ko to, si Ate Shaina. Ang talino niya, tapos bigla siyang ambassador pa nung college, very active ka sa school. Parang, go na to. Isa to sa mga inspiration ko talaga during college. So nakakatuwa kasi ngayon, nagkakaroon tayo ng kwentuhan and hindi lang tayong dalawa yung nagkakaroon ng sharean na isi-share din natin sa mga viewers, sa mga kasama natin dyan din sa studio. So nakakatuwa kasi hindi na to simpleng conversation lang. Maaring mag-leave to ng mark dun sa mga manonood, dun sa mga makakapanood ng season na to. Na nakakatawa kasi you're part of this season. So, I also wanted to thank you. But before I give you my last question, Ms. Shaina, meron tayo ditong green share cards. Okay. So, you just have to choose one card. Yan, pakita natin. May green share card tayo. You have to choose one card. Okay. May ano ba to? May mga prizes ba? Hindi to raffle. Hindi to raffle. And, sige, let's read. Ito, maganda talaga. Maganda yan, G. Yes. Sobrang inline dun sa topic natin ngayon. What's a skill you learned when you were young that you still use today? My skill? Yes. What's a skill when you learned when you were young? So, yung maliit na version na siya, Ina, hanggang ngayon dala-dala mo pa din na magpapasalamat ka sa younger version mo. I think that's the ability to read people. Oh, really? Oo, hindi ko naman nababasa yung Yes, baka nababasa mo. Pero siguro, sanay akong makaramdam eh. Ng vibe. Ng vibes. Kaya alam ko kung kailan ako tatahimik, alam ko kung kailan ako magsasalita. Yes. Kasi that's where you gain respect eh. Kumbaga, kung meron tayong hindi pagkakaintindihan, hindi mo ako magkasalita. Give me 2 to 3 seconds and then pause muna, then Noon I'll mo ma-estimate speak. kung Oo. go. Siguro yun yung skill ko na sanay akong makiramdam sa mga tao nakapaligid ko. Kaya alam ko kung nahihirapan yung pamilya ko, nahihirapan yung mga mahal ko sa buhay. Kasi kahit hindi nila sabihin, nararamdaman ko eh. Kaya yung skill na yan, yung ability na yan is dadala ko hanggang ngayon. Kaya yung mga tao na nakapaligid sa akin sa work, alam ko pag may problema sila or wala. Kasi kahit hindi nila sabihin sa akin, nararamdaman ko. You're very sensible. Yes. You're very sensible. And doon ko siguro nagagamit yung coaching item. For me,
kailan ko sila nakausap, when's Kung the best kailan time to nila talk. kailangan ng tulong sa specific topic, sa task, no? True, Wow. yun talaga. And you would want to thank your younger self na yun yung trait na nabaon mo hanggang ngayong nagkaroon ka na ng career, nagkaroon ka na ng business, na kaya mo makiramdam sa tao. Kailangan maging sensible ka talaga. You know when people are struggling, so you know if it's a perfect timing to share something. So yun siguro sa akin. Tsaka sa buhay, parang essential na ganun yung maging trait mo din. Kailangan no? may malasakit ka talaga. Hindi dapat puro sarili mo lang. Kasi when you're sensible, kaya mo na makisama, kaya mo nang maramdaman na if you belong on that specific group, if you will gain a lot of friends, or kung professional, kung formal, kung Dapat atake mo. So, Oo, depende. diba? Oo. Alam mo kung kaya maki-jive dun sa mga tao kasi you're very sensible person. But this last question, Ms. Shaina, since we are almost at the end of our episode, what advice would you want to give sa ating BU students, not only sa mga students natin na nanonood, but also to everyone who's watching Green Share Season 3? What advice would you want to give to each and every one of them? Okay, so to all our students, no, not only syempre sa Baliwag University students, pero sa lahat ng estudyante ngayon kasi yung generation ngayon is different from our generation. Totoo. Pero ang mapapayo ko talaga is to enjoy your college life kasi hindi na yan babalik. Pag nagtrabaho ka na, there's no going back. Na parang isipin mo na lang, sana nag-college na lang ako. Sana nasulit ko. Sana nasulit ko to and sana nagseryoso ako sa subject na to kasi gagamitin ko pala ngayon. So, enjoy nyo yung college life nyo and huwag kayong ma-pressure dun sa standards ng iba. Na parang, ay, ba't si ganito pagka-graduate is meron ng work, dapat ganito yung work ko. Kasi dun tayo na-frustrate because we're setting a different standard na iba sa gusto natin na standard ng buhay, ng trabaho na meron tayo. So, don't get pressured, siguro. Ayun yung pinaka mapapayo ko. And kung ano yung gusto nyong gawin in the long run, do it while you're still young, while you can. Kasi magkapasalamat kayo sa episode na to. Kasi pag gusto nyong gawin yung bagay, gusto nyong mag-join sa isang organization, Go! go lang, huwag kayo mahiya. Gusto nyo May na... reason kung Oo. bakit parang may instinct ka na gusto mong pumunta doon. Kasi Go baka lang. yung future career mo pala magkakaroon ng ambag doon, di ba? Totoo naman. Pagka naiiyak kang, kaya may hosting, gusto mo mag-host, gusto mo na i-try, why not? Kasi minsan, tayo mga estudyante is, hindi natin gustong gawin yung isang bagay kasi iniisip na natin na yung resulta. Pero nakalimutan natin yung part na it's also an experience. And you learn something from it. Kung hindi ka man naging successful doon, syempre may natutunan ka. It could be the way you speak, it could be the feedback of the people around you. So long as you try. Kaya nga ako, nagre-regret ako pag alam kong gustong gawin isang bagay pero hindi ko ginawa. Parang gusto kong gawin lang bagay na to kahit anong mangyari, at least hindi ako nag-regret na Hindi ka ko siya nagsising- ginawa. hindi mo siya Oo. nagawa. So yun siguro yung masasabi ko sa mga students na nanonood sa atin. And that made you who you are right now, Ms. Shaina. True. From Go lang all ng those- go. Yes, Dream ilaban and mo na dream. to hanggat kaya mo. Hanggat may Laban. energy kayo, students. Baliwag University students, kung nag-watch kayo, hanggat may energy kayo gawin yung mga bagay na gusto nyo i-try sa BU, gawin nyo na ngayon kasi sa future, magpapasalamat kayo sa sarili nyo na nagawa nyo siya nung estudyante pa kayo. Oo, Diba? kaming mga trentahin na sabi namin kahit gusto namin ganito, hindi na namin ma-move ang mga... Tapos mag-iisip ka, bakit wala akong energy nung time na yun? Ang dami-dami ko palang time at energy nung mga oras na yun. Pero hindi ko ginawa. So, para wala tayong pagsisihan balang araw, gawin na natin ngayon. It's never too late, guys. It's never too late to try something new because the future you will thank yourself na Yes. ginawa niyo at nagawa niyo yun. But Your also, Ms. old Shaina, you. I also want you to have a message. Please give some message sa pamilya. Sa mga kaibigan na naging part ng journey mo mula noon hanggang ngayon, nakasama mo pa din. You could compose a message for each one of them. Sabi ko, hindi na ako iyak kasi pagka emotional sa pamilya, naiyak ako eh. Parang hindi dumating sa point na pag may interview, pag merong mga nagtatanong, Na i-express may pag family talaga, message. talagang parang Kaya tayo may tissue. kaya pala yan, sabi ko nga, kaya pala may props na Yes, hindi pwede ka naman hindi pa naman. Sabi ko, sayang yung natin, makeup today, so bawal tayo. Maganda tayo ng mga Oo. eyeliner na yan. So, ang sa akin, Shara, sabi ko, pag inisip ko yung one day pagka nawala sila, oh my God, wala pa. Hindi, inisip ko lang yung day pag nawala sila. Parang inisip ko kung ganun pa rin ako kalakas or ka-motivated. Yan siguro. Oh my God, sabi ko, di ako iyak. Okay, Charis lang. Naiyak din ako. So, ayun siguro. Parang, ayoko dumating sa point na kahit isa sa kanila is mawala kasi hindi ko alam kung Paano gagawin? yes, kung
ganito pa rin ako ka-motivated, ka-inspired. Kasi, syempre, when you're working so hard, it's not about you eh. It's the people around you. Na nagro-root sa'yo. Yes. Nag-iba tuloy yung boses ko. Oh my God. Okay, it's okay. Ayun. So sabi ko, so pag naiyak ko na siya ng isang luha, pwede na ulit magpatuloy. So sabi ko, pagka dumating sa point na, yun nga, may struggle and everything, parang iniisip ko kung ganun pa rin ba ako ka-motivated mag-work, ka-motivated na mag-business. Kasi the reason why I'm doing everything that I because of can them. in my power, it's because of the people na sinusuportahan ko. Kasi naniniwala ako na kung wala sila, wala si Shaina eh. Ayun yun. Hindi ako ganito ka-successful kung hindi ako nagkaroon ng supportive na parents. Na hindi ako pinressure sa buhay. Hindi ako pinressure, magbo-boyfriend ka na ba? Walang ganon. Parang hinayaan lang nila akong maging natural. Gawin mo Yes, lahat. You're at mag-shine in my own ways. Yes. Kaya nga siguro shining, di ba? Parang hinayaan lang nila akong mag-shine. Kaya sobrang thankful sa family Yes. na sila yung bumuhay, sila yung sumuporta. At sinasabi ko naman walang perfectong pamilya. Yes. Totoo yan. May mga struggles and everything. But at the end of the day, you go back to your core and that's my family. Yes. And to my friends, my loved ones, sila talaga yung nagpupush sa akin. Kaya nga, yung mga kaibigan ko na lagi nagsasabi na, ito yung gawin mo, ito yung magandang gawin ngayon. So, sobrang thankful kasi supportive sila sa business, sa pagre-refer ko, sa lahat ng ginagawa ko, updated sila. So, maraming salamat sa inyo. Napakaswerte natin. May mga ganong Totoo. tao. Nag-exist yung mga ganong Oo, tao. kaya dapat maghanap kayo ng tunay na kaibigan, na talagang susuportahan kayo kasi sila, kaibigan ko sila ever since elementary eh. Parang Grabe, sobrang solid. kapitbahay. Oo, parang ilang taon na kami kayo, 20, 25 years. Grabe. Parang 3 years old pa lang kasama ko na sila. So, 25 years na pagkakaibigan, sobrang tagal. Grabe. Hanggang sa mag-grow ka as a student, yung level ng buhay, yung phases ng life, and ngayon nag-grow ka na as an individual, as a woman. Grabe, kasama mo pa din sila. So, Totoo naman. Again, you can thank them sa camera. Oo, if you sabi want ko, to say hindi na ako iyak na iyak na ako siya. Sorry, Miss Hindi, Shaina, okay lang. napaiyak ka namin Oo, here sa at Green Share. okay lang kasi syempre, di ba, hindi naman ko umiiyak tayo is may We're weak. Oo, we're weak. Pero sa akin kasi ang pag-iyak ay sign ng weakness tuloy ng strength. Yes. Kasi pag naiyak mo na siya, parang sobrang refresh ka na like, I'm a strong individual. Tsaka Parang yung, ganon. yung the way we reflect right now sa Yeah. buhay. I know, kaya ka naging emotional. Kasi ngayon mo biglang looking back, or ngayon mo naisip na, yun pala yung mga taong kasama ko, no? Yun pala yung reason kung bakit nagsaserve ako as an inspiration to everybody who's watching. Nakakatuwa kasi, you're here with us, Miss Shaina, and you're inspiration to each one of them. So, again, Miss Shaina, do you want to have a message to everybody who's watching? You still have a message for them? Yeah. So, thank you so much sa mga nanonood. And kung napayak man namin kayo sa episode na to, pasensya na po at iyakin ang For sure guest yung nyo. pamilya mo din, Miss Shaina. Oo, i-share ko nga sa kanila. Uy, Baka papakinggan naiyak yung din si interview. Mother, Oo si nga. Sheila. Oo, naiyak sila. So, maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nanonood ng Green Share, at maraming salamat sa AMSO family, sa BU team sa pag-invite sa akin dito to, to share. Siguro, yung sharing of my experience is more of connecting din sa inyo eh. Kasi sobrang tagal na hindi ako nagpunta dito, and I'm so happy that I'm here and I'm very comfortable sharing to you. Yes. Sharing everything to you guys na parang hindi naman nagkaroon ng gap at all. Parang same lang. Parang hindi ilang taon, Oo, yung parang ilang na-miss taon. natin. Oo. Kasi doon mo talaga makikita na wala namang nagbago talaga. Sadyang nagbago lang ang panahon. At Pero diba? pag bumalik Pero ka may sa BU, pagkakataon pa rin para mag-connect. So, yun. yes. Oh, wow, thank you so much. Thank you so much, Miss Shaina. And also, you have a chance to promote your business, your Present Fragrance Bar. Kung gusto mong invite sila to support, you could do it here. Yeah, so sa mga naghahanap ng perfume, Yes. sa mga weddings, debut, yan, yung mga events na meron kayo, you can always contact us, Presents Fragrance Bar. We have TikTok, Instagram, and Facebook. So, make sure na follow nyo kami and mag-inquire kayo pag gusto nyo magpa-event with us. Yun lang. Thank you so much, yes. Shara. Thank you so much, everybody, for watching. Thank you so much, Miss Shaina, for sharing your story to all of us. Isang malaking karangalan na talagang bumalik ka dito after all the years nga na na-miss natin and nagkwento. Ang sarap sa feeling, sa totoo. Totoo lang. naman. Masarap sa pakiramdam na ito na pala si Miss Shaina ngayon after all. Uy, grabe, wala Diba? naman nagbago. Ako pa din to. Ikaw pa din yan, yes. Pero maraming
maraming salamat, Miss Shaina, for this day na in-spend mo para sa amin. Again, thank you so much everyone for watching. Please follow us and subscribe to our channels here at YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Again, thank you so much everyone. See you soon. Bye-bye.